explanation na rapture. Dahil sabi daw ng mga ng mga born again Christian, by year 2000 that it is the end of the world. It is Year true. 2000? Yes. Sino nagsabi ng batukan natin? Kaya gusto ko po malaman. Iyan, alam mo, yung mga nagkakalat-kalat na nanakot ng mga tao na yan. Tapos sabi, mga member nila, ibenta nyo na ikaw mga pag-aari nyo, bigay nyo sa ministry. Eh kung year 2000, tapos na mundo, ba't humihingi ka pa ng pera, aanin mo pa yon? Barely 4 months or 5 months, aanin mo pa pera. Ha? Tingnan mo yung mga tarantadong manluloko na yan. Gago talaga yung mga pastor na yan. O kukopyahin na naman ni Kilyaw. Kunin na naman ni Kilyaw yan. Di ba? Opo. Eh, sino sinasabihan ko? Yung mga tarantadong manluloko. Kasi sabi sa Biblia, tungkol sa oras at araw ng pagbabalik ni Kristo, walang makakaalam nun. Not even the angels in heaven, nor the Son, but the Father only. Eh, sino itong mga tarantadong patay gutom na pastor na ito? Na umaasa lang sa pinagkitaan ng kapwa. Eh, para lalagyan mo ng petsang 2,000, katarantaduhan yan. Pakinggan nyo, basahin natin. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Tamo, walang makakaalam nun eh. Kahit mga anghel pa sa langit, ang ama lamang. Eh, sino yung pastor na nagsabi, batukan mo pa yun? Batukan mo ng ng salita, ng magising. Di ba? Lolo ko na. Yung mga bata, pagka lumabas na blue baby, hinahampas para umiyak yung mga pastor na tutulog, batukan mo ng salita. Di ba? Gusto, lakasan mo ng... Matauhan. Matauhan. Matauhan ba? Yun ba? Yun ba? Ngayon, ang ibig ko sabihin, asa na kasi tayo? Walang nakakaalam. Walang nakakaalam nun. Para may magsabi ngayon na dadating 2,000. Ako naniniwala, hindi naman ganun eh. Kasi it's barely 4 months. Meron pa tayong isang 5 months, meron pa tayong isang hinihintay na mangyayari pa bago dumating si Kristo Yung sinasabi sa 24-21 ng Mateo, magkakaroon ng malaking kapighatian, yung Great Tribulation. And it is not happening yet. Nag-umpisa pa lang yung Great Tribulation. Pagka meron na nun, at the peak of the tribulation, dadating na ang ating Panginoon. Kaya huwag kayong matakot doon sa panakot ng mga... Alam mo yung mga pastor, mananakot yan ngayon eh. Hindi pastor ang tawag dyan. Mananakot. Ano sabi ni San Pedro? Basa. Higa mo sa 2 Pedro, kapatid. Nananakot lang yung mga yan eh. Basa. Huwag kayong mga takot sa kanilang pangtakot. O huwag kayong mga gulo. Huwag kayong mga takot sa kanilang pagtakot. Merong mga nananakot na pastor eh. Sabi ng Diyos, huwag kayong manakot sa kanilang pagtakot. Ang kailangan mong takot, basa, 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun, doon ka na matakot sa Diyos. Matakot ka sa Diyos, huwag ka matatakot sa tao. Kasi yung mga tao na nanakot, alam mo mangyayari sa kaluluwa mo, basa. Sapagkat ang takot sa tao, ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo. Sisiluin ka niyan. Ang pagkatakot sa tao ka natakot, masisilo ka. Pati apartment, bebenta mo ng palugi. Ganun nga po. Yung kapitbahay namin sa Pampanga, yung apartment niya, binenta ng palugi. Bakit po? 3.5 million ang dating gusto pumayag na ng 2.5 Alam mo kung bakit? Bakit po? Hirap sa'yo, atrasado ka Alam mo kung bakit? Sinabi nung kanilang pastor na beloved evangelist nila na ibenta na raw mga pag-aaral, dadating na raw si Kristo, magkakagulo na. Sabi naman nung isa, magkakabankra na. Yung beloved pastor naman nung isa, sabi 2,000 daw, pagdating ng millennium bag, magkakagulo na lang, dadating na si Kristo. Pinabebenta yung pag-aari at ibigay nyo na sa ministry. Yan naman tinding panluloko niyang mga walang hiyana yan. Kaya, huwag kayong matatakot sa kanilang pagtakot. Matakot tayo sa Diyos. Ayun lang po. Salamat. Salamat din.